Northeast Monsoon patuloy pa rin na iiral sa hilagang bahagi ng Luzon hanggang sa parte na rin ng Central Luzon despite na drier pa rin ang hilagang kanluran ng Luzon area. At ang patuloy na umiiral na sea line sa pagitan ng Southern Luzon ay magdudulot pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa bahagi ng Eastern Bicol Region at northern part ng Eastern Visayas. Bagamat manatiling stationary na halos ang buong bansa ay magiging fair weather at maalinsangan silang bahagi ng katimugang bahagi ng bansa, magiging mas maulap pa rin ang bahagi ng eastern ng Mindanao lalo na sa bahagi ng Surigao area at Eastern Visayas at Bicol Region. Dulot pa rin ng umiiral na salubungan ng Easterlies at Northeast Monsoon na nagdudulot ng sea line. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, January 7, 2024. Ang oras nating Voice from Maymaga ay alas 10:18 na ng umaga. Well, halos wala pa rin tayong ganap at halos stationary pa rin na magiging mararamdaman nating panahon lalo na sa bahagi ng Luzon, kabilang na ang silangang bahagi pa rin ng Luzon, dyan sa may bandang Cagayan Valley, pababa pa rin ng Quezon Province o Eastern Quezon Province, mababa pa rin yan ng bandang Southern Luzon na magdudulot pa rin ng mas maulap at very saturated pa rin ng water vapor dyan. Dulot pa rin na umiiral natin na Northeast Monsoon na sinasalubungan naman ito ang easterly sa may silangang bahagi pa rin ng bansa. At nagme-maintain pa rin yung frontal system natin o sea line sa pagitan nito ng bandang Southern Luzon at Northeastern Visayas. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, klaro at few clouds pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So inaasahan pa rin na halos kagaya lamang ng mga nakarang araw ay manatili ang ganitong panahon na nabanggit ko na nga po hanggang this weekend. At probably ay extend yan hanggang this coming weekdays pa po. Sa ating lowest temperature na netala ngayong 2:33 AM na netala na weather station sa Caloocan na West Grace Park ay nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala naman kami ng pinakamataas na temperatura na nasa 31 degrees Celsius o 31.3 degrees Celsius kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:29 PM. Wala tayong masyado ilang ganap, mag-isang volcanic thermal alert status at sa ating space weather. So diretso agad tayo sa ating heat index. Kung titingnan natin ay natiling medyo bumaba at naging comfortable ang ating heat index na nasa 38.1 degrees Celsius ang naitala sa amin kahapon. Pero kung itutugma naman natin o ipagtatabi sa heat index na Pag-asa kahapon, ay nakapagtala ang Coron, Palawan na may pinakamataas heat index na nasa 42 degrees Celsius. And the rest ay nasa mababa lamang na extreme caution, pababa ng caution level lamang. Sa ating P60 News and past 24 hours, nangunguna pa rin balik sa nangungunang pinakamaalinsangan ng San Jose sa may bandang Occidental Mindoro pa rin na nasa 34 degrees Celsius na pinakamataas na po yan. Despite na bumaba ito mula sa below 35 degrees Celsius, sa Baguio City naman ay balik sa 16 degrees Celsius ang pinakamalamig naman sa bansa at bahagya itong tumaas ng konti dahil medyo manipis nga po ang ating Northeast Monsoon o yung ating amihan sa ngayon. At ang ating mga inulan naman sa may Legazpi naman at mapapansin ninyo puro sa silangang bahagi ng bansa ang mas madalas talagang inuulan at sa Legazpi nga umabot kahapon ng since past 24 hours rather na nasa 117 millimeters na moderate to heavy rain showers dahil nga po sa umiral nga po na cold front o frontal system o sea line na nagpapaulan hanggang dyan sa bahagi nga po ng eastern part ng Bicol kabilang na ilang bahagi ng Northern Samar area. Pero wala pa rin kaming naitala na pag-ulan dito sa Caloocan. So diretso kaagad tayo sa ating outside humidity na medyo drier at 68%. Bumababa po ito ng 2% since last hour. Napakataas po ang ating barometric pressure. Atmospheric pressure ngayon dito sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila na nasa 1,015 hectopascals and since steady ito since last hour. So malakas po yung daloy ng ating northeasterlies dahil umaabot nga po sa may bandang Southern Luzon ang pinakalawak
nitong northeast monsoon natin. Kaya ina-expect mas mataas po ang ating atmospheric pressure sa Metro Manila, habang mas tumataas naman sa may bahagi ng Northern Luzon area. Natatagal yan hanggang this coming week pa. Sa atin namang high tide and low tide status ay may 8 hours to 12 minutes ulit. So, ibig sabihin pa rin manatiling mababa ang ating water level o dagat o level ng dagat sa Pampanga, Manila Bay. At may nagtatanong, sinasabi ko kung anong oras mag-high tide and low tide, pero hindi ako nagbibigay ng sukat kung gaano ba kataas ito. Well, malalaman naman ninyo yan, nandito din ganon yan, pero kung gusto nyo malaman, sige, silipin natin sa tide status, sa ating tide predictions. Makikita po natin na kasalukuyang nasa around 0.2 to 0.3 meters po ang taas. Ito po yung pinaka 0.5 o moderate level na taas ng dagat. Ayan, yung green line na yan. Diyan yung malalaman kung magmo-moderate siya. Sa ngayon, below siya, so very low tide po tayo ngayon. Ayan, makikita, very low tide po. Since 6 ng maga. At makikita naman natin ang status nito, ang magiging low tide natin ay nasa around 0.1. So, very low tide po tayo, 0.5 meters lamang. At ina-expect na mag-high tide by mga mamayang gabi pa po. O yan, bandang 7:32 p.m. at around 0.8 meters po. So, halos banda rito ang taas ng dagat. Yun po ibig sabihin yan. So, yun po, dyan naman ninyo malalaman. So, ang low tide natin ngayon, at least 0.1 meters po. Napakababa. Ayun, halos litaw yung niyan, yung mga mangroves niyan. Dahil 0.1 meters lang Halos hanggang dito lang sa may bandang bukong-bukong na sa paa yung baba niyan pagka nasa dalampasigan kayo ng Manila Bay. At kapag mataas naman, o high tide, mamayang gabi, nasa 0.8 meters po. So, halos magwa 1 meter po yung taas. Ganun po kataas yung dagat kapag ito ay nag-high tide mamayang gabi. So, malinaw yan mga folks. Dito nyo na malalaman ang kung gaano kataas yung in meters yung level ng dagat kapag tinignan ninyo dito sa akin sa almanac sa section ng tides section. Yan Diyan yun yung malalaman. At makikita yung pinaka-graphical legend. Makikita ninyo kung gaano ito kataas. Time to time po yan, mga folks. So, ibig sabihin lamang manatiling mababa. Halos itong maghapon. Ang ating level ng dagat sa may Manila Bay, sa Pampanga, Manila Bay. Kaya yung mga mangingisda ngayon dyan, medyo layo-layo po muna mga folks. Dahil mahihirapan kayo kung mababaw ang level lamang ng dagat dyan. At sa ating air quality, so far, maganda po. Maganda ang concentration sa mga pupunta ngayon sa posisyon ng translasyon ng puong nasa Laino ay wag po tayong magpa-dehydrate, magdala po ng tubig, pero bawal daw sa mga nasa glass. Kailangan ay nasa plastic. Yun po ang inutos ng PNP na bawal pong magdala ng bababasagin daw dahil maaring makadisgrasya po yan sa mga nagpuposisyon. So, magdala po kayo ng tubig na hindi babasagin ang inyong lalagyan dahil inaasahan po na mataas ang ating sikat ng araw at naglalaro sa UV index pataas ang posibleng abutin kayo dyan na magkakaroon kayo na inaasang sunburn na 16 minutes pababa ang posibleng magka-sunburn kayo. UV index 7 po tayo or 518 watts per meter squared, cubic meter ang ating current solar energy. So matindi po ang sikat ng araw. Huwag po tayong magpabilad sa tinding sakit ng araw habang nagpuposisyon sa poong Nazareno na translasyon. Sa ating almanac naman, sumikat ng haring araw kaninang 6:23 AM at nasa lulubog ito mamayang 5:41 PM. At ang ating sinag ng buwan ay sisikat naman mamayang bukas ng madaling araw at 2:57 AM na nasa 20% illuminated na po. No, halos hindi na ito makita. Madaling araw na bago siguro sumikat ang araw, natin ito makikita ang paglubog nito sa mga mahilig mag-astrophotography ng ganda ng ating buwan. Na waning crescent ay makikita pa rin ninyo yan dahil ito ay lulubog pa kinabukasan naman ng hapon at 1:40 PM.
At sa ating local weather outlook para ngayong linggo, hanggang bukas po yan ng Lunes, magiging partly cloudy ang ating maghapon. May halos wala tayong tsansa daw na nakikitaan na pag-ulan, pero magiging partially cloudy ang ating maghapon according dito sa aking BC weather forecast. Bukas naman ay magiging maulap din ang maghapon at may mababang tsansa ng pag-ulan at 7 to 10% chance na uulanin. Highest and lowest temperature expected in 2 days, maglalaro po sa 27 to 29 degrees Celsius ang highest temperature expected at lowest temperature expected din na sa 24 to 25 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery in real time, almost real time, within 10 minutes. Ay makikita po natin ay dito sa infrared rainbow imagery, ang umiiral pa rin na cold front o shear line sa may bandang southern Luzon. Ayan. Pero medyo diffusable ito o mas manipis na po siya, hindi kagaya kahapon. Pero nagsasalubong pa rin kasi yung ating stellis dito sa may bandang dagat Pasipiko, sa may medyo southeast o eastern Visayas at ang ating namang northeast monsoon na patuloy na sumasalubong dito na nagkukos ng cold front. At despite na medyo diffuse siya o medyo manipis, patuloy pa rin tayong makakaramdam ng malamig na temperatura sa buong bahagi ng Northern Luzon, kabilang ng Metro Manila at ilang parte ng Bicol Region at Southern Luzon. At magkakaroon naman ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa may bandang Sorsogon, Catanduanes area, hanggang dyan sa may bandang Legazpi area, hanggang Iriga at northern part ng Samar. At madadamay na rin ang ilang bahagi ng Eastern Samar region. Depende sa accumulated at lawak nitong mga cluster clouds nito na namumuo. At kung sisilipin naman natin yung water vapor para mapagbasihan natin yung lawak ng possible water vapor, lalo na sa silangan yan ng Southern Luzon, ay makikita natin malawak po ang water vapor sa buong bahagi ng Bicol Region mula dyan sa may pagitan ng Sorsogon area at Northern Samar area. So most probably, magkakaroon ng mga pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog ang areas na yan na aking binulugan mula dyan sa bahagi nga po ng Iriga, Legazpi, Sorsogon na po yan, kadulod-duluhan na ng Matnog, at most of Northern Samar area mula Allen, Catarman, Lawang hanggang dyan sa may bandang Calbayog City at maaaring madamay ang San Policarpio at Dolores. So magdala pa rin ng mga pananggalang sa ulan bukod sa mga iiran na mga pagsikat pa rin ng araw nitong maghapon. Pero kung titingnan natin sa bandang northern part ng Luzon, o extreme northern Luzon, mula Batanes Group of Islands at buong bahagi ng Cordillera at Rizal Region, kabilang ng Apari, Cagayan, Tuguegarao, pababa ng Santiago, sakop pa rin ito ng Isabela, ay magkakaroon ng mas malamig na cold breeze. Makikita ninyo yung northeast monsoon na yan, yung malamig na hangin na yan na napabalot at namamagitan dito sa may bandang extreme northern Luzon area, yan, na mas malamig ang simoy ng hangin dyan, na magpapalamig sa buong bahagi nga po ng extreme northern Luzon, maging ng Ilocos Norte. Pababa na po yan ng Ilocos Sur, mula dyan sa may Bigan, damay na rin ang Benguet sa Baguio, syempre, mas malamig ang inaasahan pa rin dyan at ilang bahagi nga po dyan sa pababa ng Sagada at Santiago. Habagamat mas maulap o accumulated pa rin na maulap sa may bandang northeastern Luzon, take note pa rin yan sa mga taga Isabela at silangang bahagi ng Cagayan Valley, ay magiging mas drier naman ang bahagi ng Kanluran mula sa Ilocos Norte pababa nga pa rin dyan sa bahagi ng Pangasinan at Zambales area. At kung titingnan natin sa ibang imagery sa infrared VIR, makikita natin ang medyo drier pa rin ang umiiral dyan sa bahagi ng Kanluran ng Luzon. At nabanggit na nga po natin, kung titingnan natin sa TRM, halos hindi naaabutan ng kaulapan at walang masyadong saturated water vapor ang halos buong Kanluran ng Luzon mula Ilocos Norte hanggang dyan sa may bandang Bolinao, Pangasinan. Napakalinaw na po sa satellite imagery. Ayun, halos hindi nasasakupan. So, expected po na matindi sikat ng araw ngayong umaga hanggang tanghali. So, huwag masyadong magbibilan. Pero makakaranas kasi kayo muna ng mas malamig na simoy ng hangin dyan despite na maaraw. So, timingan nyo na lamang. Pero expected na magiging mas tagtuyot habang bumababa o tumataas naman ang ating dry spell dyan sa Kanluran ng Northern Luzon. So, napaliwanag ko na nga po tungkol dyan. At mula Central Luzon, pababa ng Metro Manila, magiging katamtaman din po ang magiging lagay ng panahon at medyo maalinsangan ngayon nitong umaga hanggang maghapon
Despite ng mga ilang partly cloudy, wag na lang masyadong magbibilad at asahan ang mga ilang potential pa rin ng mga isolated rain showers nitong maghapon. Although mababa nga po o halos walang naka-forecast na uulanin ang Metro Manila, mas maganda at maghanda na lamang, lalo na sa mga magpo-posisyon ngayon dyan sa bahagi ng Quiapo Church. Napakahaba daw na magiging ruta dyan mula Quiapo Church hanggang dyan sa may bandang Quirino Grandstand. So mula Quiapo at pupunta kayo, magpoposisyon papunta dyan sa may bandang Quirino Grandstand, kaya mas maganda at magdala na lamang kayo ng payong just in case magkaroon ng mga ilang isolated rain showers. Despite na mababa o halos wala tayong forecast na uulan sa bahagi ng Metro Manila. Mas maganda pa rin maghanda dahil yung isolated rain showers hindi natin eksakto na pre-predict yan, mga folks. And the rest ng bahagi ng South Luzon ay magiging katamtaman, magiging partly cloudy rin ang iiral mula dyan sa bahagi ng Mimaropa. Makikita natin sa bahagi ng Mimaropa ay magiging partly cloudy lang din ang iiral mula Coron at ilang bahagi ng Puerto Princesa. Ingat na lamang sa potensyal na mga isolated rain showers, typically mga light rain showers lang ito, di gaya sa bahagi ng Camarines Sur hanggang buong Bicol region ay magiging moderate and some heavy rain showers, lalo na ng mga taga Legazpi at Catanduanes. Ingat na lamang sa potensyal na pagbaha dahil inaasang maghapon po na tuloy-tuloy na uulanin kayo dyan hanggang sa bahagi nga po ng Northern Samar area. Siyempre, damay pa rin ang ilang bahagi dyan sa bahagi ng Southern Luzon, ang Masbate, Burias Island, Bulan, at potentially na maaaring mag-abot dyan sa bandang San Andres at dyan sa bahagi ng Sibuyan Island. Pero sa bahagi ng Marinduque hanggang Romblon o the rest ng Romblon, magiging katamtaman at magkaroon man ng mga pag-ulan, typically mga mahihinang pag-ulan lamang ang mas madalas. Hindi gaya sa bahagi nga po ng South Camarines Sur hanggang Northern Samar na makakaranas sila ng ilang moderate and some heavy rain showers. Clusterized po yan dahil po sa shear line na nasa dulo niya ng Catanduanes. Kaya the rest ng Visayas area sa Kanluran, magiging katamtaman at maalinsangan po ang panahon. At ang Panay Island daw ay nag-restore na raw ang kuryente sa inyo yan. So hopefully tuloy-tuloy na po yan. At despite na magiging maalinsangan ang buong Panay Island, kabilang na ang Bacolod at the rest ng Negros region, magkakaroon ng ilang partly cloudy hanggang sa may bandang central ng Visayas area. Sa katibugang bahagi ng Cebu at Bohol, magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog sa bahagi ng Tagbilaran City, Bohol, Lobok, Dimalaw, Kanhay hanggang sa may Ubay. Magdala ng pananggalang sa ulan, bukod sa magkakaroon ng mga pagsikat din ng araw hanggang dyan sa Dumaguete at Siquijor. Magdala na naman pananggalang dahil asahan ng mga isolated rain showers, and the rest ng Leyte magiging partly to mostly cloudy din ng iiral mula dyan sa Albuera pababa ng Maasin City at San Ricardo. Magkaroon man ng mga ilang isolated rain showers, typically ay medyo mga ilang light to moderate showers lamang. At may mga ilang cluster na maliliit na tsansa ng mga heavy rain showers ang pagitan ng Maasin City patawid ng Surigao City at Dinagat Island naman sa northeastern Mindanao. So, ibig sabihin lamang sa bahagi ng Mindanao, ang buong bahagi ng Surigao del Norte at ilang bahagi sa Caraga ay magkakaroon ng mga ilang mauulap at mga ilang kalat-katapagulan na ilang pagkidlat at pagkulog mula sa Surigao City, isla nga po ng Dinagat at Siargao Island. Damay na rin ang Camiguin Island at ilang bahagi sa Northern Mindanao mula dyan sa may bandang Cagayan de Oro, extend din ng Ginuog, Masnasipit, Butuan, hanggang dyan sa may bahagi ng Tubay. Magdala na namang na pananggalang sa ulan just in case, typically mga light rain showers ito. At the rest ng Caraga ay magkakaroon ng mga katamtaman at may ilang partly cloudy dyan mula sa bahagi nga po ng Surigao del Sur, mula Prosperidad pababa ng San Francisco at Hinatuan. Magiging malinsangan po ang panahon ninyo dyan. Isolated rain showers lamang din ang naka-forecast na nasa 44% chance. So maaaring sa hapon o sa gabi magkakaroon kayo ng mga ilang kalat-katapag-ulan na posibleng iiral sa hapon at sa gabi. The rest ng Davao Region, dyan sa Davao del Sur, magiging maulap din po ang himpapawanin ninyo at magkakaroon ng mga ilang isolated rain showers. Kasama na ang bahagi ng Kidapawan, Digos, hanggang dyan sa parte ng Sorsogen, mula dyan sa bahagi ng Takurong, pababa na yan ng Tiboli at Maasin, dyan sa may bandang General Santos City. So magiging maulap po dyan, isolated rain showers din po dahil meron pa rin south east, may umiiral pa rin na southeasterlies
na umiiral mula dyan sa may bandang Indonesian Peninsula na nagflow pataas ng bahagya sa may Southern Mindanao area. Kaya makakaranas kayo ng medyo accumulated na kaulapan sa buong Southern Mindanao na magkakaroon ng mga ilang kalat-katapag ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog maghapon. And the rest ng BARMM, Mura Marawi City, Kapatagan, papasok na yan ng Osamis City at buong Zamboanga Peninsula magiging maalinsangan po at may ilang partly cloudy lamang hiira sa bahagi ng Dapitan City hanggang Osamis City. Pero the rest ng Zamboanga Peninsula magiging maalinsangan po ang panahon ninyo dyan. Isolated rain showers lang din ang hiira lalo na sa hapon at sa gabi. So far sa ating pagka-cyclone assessment monitoring sa Global Spectrum Model, makikita natin ang patuloy pa rin na iiral ng salubungan ng Northeast Monsoon at Easterlies. At ito yung pagitan ng cold front o yung shear line na tinatawag natin sa bansa o tinatawag ni Pag-asa as shear line. Yan, yung patuloy na iiral na Easterlies at Northeast Monsoon hanggang dito this coming weekend. This coming weekdays rather. So patuloy tayong iiral niyan na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi pa rin naman mula sa Northeastern Luzon pababa ng Southern Luzon East. So puro silangan po ang mas madalas pong uulanin dyan. Kaya wag po kayo magtataka kung bakit mas inuulan ngayon ang bahagi ng Legazpi City o bahagi ng Bicol Region, ilang areas ng Aurora Region, at ilang bahagi din ng Eastern Visayas. Dahil napaliwanag ko na po yan, i-recall nyo na lamang po ang mga nakarang paliwanag ko tungkol dyan sa klima tuwing Disyembre at mga ganitong buwan ng unang buwan ng sumusunod na taon. At dahil mas drier po ang iiral sa amin sa kanluran ng bansa, napaliwanag ko na rin yan, kaya po tayo mas maapektuhan sa kanluran ng bansa ng dry spell o drought. At dahil may ilinyo nga po tayo, naasahan ang pagtaas ng tagtuyot sa kanlurang bahagi ng bansa na mangunguna naman sa northwestern part ng Luzon. So take note yan mga folks, kung sisilipin naman natin yung Vegetation and Drought Index natin sa bansa, since January 5, 2024, makikita natin na according sa drought early warning natin, halos 90% ng buong bansa ay may nakapredict na nakataas daw na posibleng magkaroon ng drought early index ang halos buong bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang buong Visayas area at Southern Mindanao area. Pero sa kasalukuyan, based on January 5 records, ay napakalala na po ng drought dyan sa bahagi ng buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, at buong bahagi ng Pangasinan at Central Luzon area. Ayan, kitang-kita po kung izo-zoom natin ng mas malapitan ito. Oops, ayaw mag-load. Matagal pang naglo-load yung aking webpage. Mukhang matindi ang traffic. Anyways, makikita pa rin naman ninyo yung paglala ng tagtuyot o drought, lalo na ng mga taga Ilocos Norte. So sa LGUs natin dyan, Madam Aimee, tutukan na po ninyo ito at i-assessment na po ninyo ng remedy dyan sa mga palayan dahil umiiral na po ang tagtuyot dyan sa inyong bayan, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. So take note dyan, kabilang na ang Pangasinan at Zambales. Lagi po tayong nagpapaalala at sa ating 1 month na drought index stock, nakikita natin ang paglala talaga ng ilang bahagi ng Mimaropa at Northwestern Luzon area. Okay, no? Sa mga inulan naman, makikita natin ang typically ang silangang bahagi pa rin ng bansa ang mas nakakaranas ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at wala masyadong maulan sa bahagi ng kanlurang bahagi ng bansa. Mangilan-ngilan lamang ang concentration ng pag-ulan dito sa bahagi ng west portions ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon area. Kabilang na ang Bicol Region area. Pero kung makikita nyo, halos buong Luzon ay mababa lamang ang status ng mga total rainfall. Pero pagdating sa drought ay napakalala ng bahagi na ito ng buong Northwestern Luzon area. At ilang bahagi ng west portions ng Mimaropa at na medyo unti-unti na rin tumataas sa may bandang west portions ng Visayas at Mindanao area. So makapapansin nyo, puro kanluran po ang mas nakakaranas ng tagtuyot ngayon. So take note yan sa mga LGUs natin na ipaliwanag ko na yan kahit nung nakaraang taon pa mga folks. Meron tayong astronomical event, 5 hours away na po sa US time.
Pero sa Pilipinas, may mabandang alas 4 pa ng hapon ito magsisimula. Yung Mercury at dichotomy o yung para sa hindi nakakalam kung ano ibig sabihin ng dichotomy, yun yung half phase ng isang planeta kung titingnan niyo sa mga naked eye o ng mga binoculars. Parang parang first quarter or last quarter ng moon, 'di ba? Meron tayong first quarter at last quarter ng moon. Makikita niyo yung liwanag ng yung sinag o liwanag dun sa moon kalahati. Ganon din sa Mercury. Magkakaroon po ng dichotomy yung Mercury at nasa magnitude negative 0.2 ata yun. Kung di ako nagkakamali. Basta mas maliwanag po yung big peak ng Mercury. Pero pinaka-highest peak ng maliwanag na aabot ng negative 2 accordingly ay bandang January 11 pa. Pero ngayon magsisimula yung mas maliwanag na po na dichotomy ng Mercury. Bago mag-sunrise po yun So kung kaya nyo magising ng madaling araw, magsisimula yan dito sa Pilipinas, maliwanag pa to mga alas 4 ng gabi. Pero ang starting niyan. So bukas po ng madaling araw ay bago mag-sunrise dito sa atin sa Pilipinas, simula ngayong araw, actually kinabukasan po yan. Kinabukasan actually dito yata ngayong madaling araw sa atin. Ayan Simula madaling araw, ngayong araw ay makikita na po yung dichotomy o yung half phase ng Mercury. So kung may mga binoculars kayo at photo lens o mga telescopes, makikita niyo po yung half phase nitong Mercury nito sa sky. Hopefully, titingnan ko bukas sa madaling araw kung makuna natin ng half phase itong si Mercury para meron tayong record na meron tayong nakunan na parang nasa last quarter o first quarter yung hitsura ng Mercury pagka nakunan natin ito ng madaling araw. So yun po yun magkakaroon ng dichotomy si Mercury o parang half phase ng planeta sa liwanag ng buwan na kapareho halos dyan sa first quarter and last quarter ng buwan. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Linggo, January 7, 2024.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng linggo, January 7, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa aking Facebook page at sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga ibang detalye na hindi natin na-report ngayong umaga na gusto niyo yung malaman at sa mga data feeds mula rekta sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming pong salamat at ingat po sa magtatranslation ngayong araw at magandang araw po sa ating lahat.